Masasabing ang pagdarasal ay isang malaking bahagi na ng kulturang Pilipino. Mahigit 70% o 70% ng mga Pilipino ay Katoliko. Ayon sa Pulse Asia, isa sa bawat 3 Pilipino o 32% ang nagdarasal ng isang beses araw-araw. At 20 hanggang 22 o 20 hanggang 22% naman ang nagdarasal kada araw. Samantala, 16 o 16% naman ang nagdarasal na mahigit 3 beses sa isang araw. Ngunit totoo nga bang sumasagot ang Panginoon sa pangapanalangin natin? Sa anong paraan? May epekto nga ba ang mga panalangin natin sa desisyon ng Panginoon? Dahil likas na reliyoso ang mga Pilipino, ang kadalasang sagot dito ay oo. Tunay nga marami sa atin ang naniniwala na nakikinig at sumasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Pero ikaw, naniniwala ka bang sinasagot ng Diyos ang mga panalangin mo? God, kayo na po yung bahala sa akin sa long test ko bukas. Alam ko po na hindi pa ako nakapag-aral dahil sobrang dami ko pong ginagawa. Alam ko rin po na hindi rin ako masyadong nakikinig sa klase. Well, paminsan, malapit ko na rin po ma-overcut yung iba kong klase. Alam ko rin pong chapter 1 pa lang ang nababasa ko sa The Bell. Pasensya na po kayo kung hindi ko nagagawa ang responsibilidad ko. Kayo na lang po bahala sa akin. Hindi po ako makagraduate kung babagsak ako sa long test na to. God, heto na naman po ako, nagdadasal. Siguro po, alam niyo na po ang pagdadasal ko. Dahil dinasal ko na po ito since 3 months ago pa. At araw-araw ko na po siyang dinadasal. But I believe that you are the God who created everything. A perfect God without any limits. Hindi naman po ganun kalaki yung wish ko. Wish ko lang naman na sana magka-snow po dito sa Pilipinas. Bata pa lang ako, pangarap ko na po ito. At alam nyo, ito na po talaga ang ikagagalak ng puso ko. Naniniwala po ako na kaya nyo itong gawin, God. Ano po ba mali sa akin? May mali nga ba sa akin? Hindi ko po maintindihan. Gwapo naman ako, mabait, mayaman, matalino. Pero bakit ganun? Napepresyo na po ako sa mga kabarkada ko. Lahat sila, in a relationship na ang status sa Facebook. Gusto ko rin magkaganon. God, 22 na po ako. Malapit na po ako sa finish line. Ayoko maging matandang binata. Sana mahanap ko na at maging kami na ng the one. So guys, kumusta naman ang week nyo? Ikaw, Burns? Okay lang. Bakit? Kumusta ba long test mo? Yun? Okay lang naman. Ano nakuha mong grade? A? Ha? Yan ka na naman eh. Akala ko ba hindi ka nag-aaral? Hindi nga. Oh, bakit? Paano ka naka-A? Ewan ko. Siguro sinagot ni God yung prayers ko. O kaya tsamba lang. Sige na, ikaw na malakas kay God. Ikaw kata, kanina ka pa nakatunga nga dyan ah. Bakit ka malungkot? Alam mo, feeling ko hindi na ako maniniwala kay God. Bakit naman? Ikaw nga pinaka-religious sa atin eh. Oo. Kasi, hindi niya sinagot yung prayers ko. Bakit? Ano ba prayer mo? Sana, magka-snow. Ano ka ba? Siyempre hindi mo tutupad mga ganyang prayers. Ha? Akala ko ba, omnipotent, omnibenevolent si God? Akala ko ba kaya niyang gawin ang lahat? Walang imposible para sa Diyos, di ba? Simple lang naman yung hiling ko eh. Bakit? Natutulog ba ang Diyos? Ano ka ba kata? Mahal tayo ni God. At perfect siya. Pero hindi naman niya sasagutin yung mga ganyang prayer. Alam mo, naniniwala akong sumasagot si God, sinasagot ni God ang mga prayers natin. Pero hindi niya pwedeng i-contradict ang mga ginawa niyang laws. Parang law of nature. Ha? Akala ko ba gusto niya tayong lumigaya? Naman yung magpapaligaya sa akin, Piolo. Oo, gusto niya tayong lumigaya. Pero bakit ikaw, hindi mo lang talaga alam kung ano magpapaligaya sa'yo? At, alam mo ba, na God doesn't close a door without opening a window. Basta, sad pa rin ako. Huwag ka na malungkot. Isa pa, iniisip lang ni God ang kapakanan ng buong Pilipinas. Isipin mo na lang kung magka-snow. Paano mga squatter? Di nangalahati ang populasyon ng Pilipinas, di ba? Well, sa bagay, may point ka. Alam ko na, mag-wish na lang ako na sana may comforter sila. So, okay nang magka-snow. Ano? Ano daw?
Wait lang. Enough about me. Ikaw, kumusta naman? Nagkatupad ba yung prayers mo? Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay aking mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa Uy, okay ka lang? Ah, oo. Yiki! Nakasmile siya. Magkatotoo siguro yung prayers mo, no? Well, medyo. Well, sabi ko kasi sana mahanap ko na at maging kami ng the one. At feeling ko, nahanap ko na siya. So, hindi pa ba kayo? Siyempre, nakita mo bang nagpalit relationship status ko sa Facebook? Paano ka ba man magkaka-girlfriend kung hindi ka pa nanliligaw? Alam mo, may point siya. Kasi okay ka naman eh. Mabait ka naman. Matalino, mayaman. Actually, boyfriend material ka. Diyos ko, totoo nga ba itong narinig ko? Is this a sign? First time na sinabi niya sa akin yan. Sa tingin ko, kailangan ko na manligaw. Nakasmile ka na naman. Wait lang, hindi pa rin ako convinced. Kailangan natin mag-interview. Tara, punta tayo UP. Kasi interview yung people. Tara, go! Sa tingin ko, oo. Kasi pag nagdadasal tayo, ang iniisip agad natin, papakinggan agad tayo ng Diyos. Kasi right, immediately, andyan na yung prayer mo, yung hinihiling mo. Pero hindi, you have to wait, di ba? Kasi parang, sa sobrang tagal pag-iintay mo, minsan nakakaligtaan mo na, ay, ito yung dinasal ko dati, ganyan-ganyan. Pero yung totoo, matagal lang talaga siya. Kasi God waits for the right time for your wishes, to grant your wishes. So, naniniwala naman ako na sinasagot ni God yung mga prayers ko. Pero sa tingin ko, ngayon, hindi siya ngayon, or meron siyang time kung kailan man magaganap yun. Oo naman siya. Talagang si God naman kasi talaga, 'di ba? Pag once na hiniling mo 'yun, yun na naman gusto niya, humiling tayo kasi ibibigay naman niya. So talagang nandun talaga yung paniniwala na parang pag may gusto ka, kiniklaim mo na yun na ibibigay yun ni God. Basta manalig ka lang sa Kanya. Tsaka sundin mo lang kung ano yung mga gusto niya, yung naayon din sa Biblia, yung mga utos niya. I think nagre-respond siya, pero yun, hindi yung iba kasi in-expect natin doon sa response niya. Yung in-expect natin is instant. Yung binibigay ni God ay kailangan may effort tayo ibigay para marating. Ano yung binibigay niya lahat ng path? Naglalakad ka papunta doon, hindi yung dito ka ibigay sa'yo. Nandun siya pupuntahan. So kailangan may gawin ka. Kasi yun yung response. Minsan kasi parang dubious maniwala na nag-respond sa prayers kasi yung mga prayers na hindi naman na-answer. And if you think of that, so parang nakausap mo na yung sarili mo and pinabalik mo lang sa sarili mo yung prayers mo. So technically hindi siya nag-respond. Oo naman. Kasi pag nagdadasal ako, pakiramdam ko meron namang nangyayari, may sagot. Kahit hindi directly naririnig. Ganun. Uy, Burns. Sorry, late kami. Okay lang. O, Kata, kumbensado ka na ba? Hindi pa eh. Alam mo, may talk mamaya about yung tinanong natin. Talaga? Yung questions mo. Yes. Yung does God respond to petition I prayer? Gusto mong sumama? Sige, okay lang. Okay lang, sige, tara. Tara. Safe. I think God does not answer to petitionary prayer. I have two theories to support my stand. First, according to process theist, God cannot directly intervene with earthly affairs. This is because that would basically disrupt the flow of normal things. Sa simula pa lang, inilatag o inihain na ng Panginoon ang lahat ng oportunidad upang makamit natin ang ninanais at hinihiling natin. Sa parang ito, ay ipapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa atin. Dahil sa ideyang ito, masasabing nakakamit natin at ng ating mga hiling.
dahil sa mga panalangin natin, kundi dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon upang matupad ang mga ito at pinili natin ituparin ito. Lahat naman tayo may kanya-kanyang mga petitionary prayers. Katulad kaming mga seniors, gusto na naming makagraduate. Pwedeng mga dasal namin katulad sa simula sa mga simpleng bagay, katulad ng sana hindi kami malate sa class, or until dun sa mga sobrang mga malalaking bagay, katulad ng sana nga makagraduate na kami this March. Pero may mga pagkakataon nga na sa palagay ko, may mga instances na hindi sumasagot or hindi sumasagot si God dun sa mga petitionary prayers namin. Like, pero may mga ibang dahilan nga kung bakit ganoon. Una, para sa akin, kaya siya hindi sumasagot ay para maiwasan yung pagiging selfishness natin. Pagiging selfish pala. Kunwari, kadalasan, nagdadasal tayo dahil para sa mga pangsarili nating mga kagustuhan. Gusto nating na magandang buhay, gusto nating yumaman. Diba? Kaya't makikita mo doon na, kumbaga, nagiging selfish tayo in that way. Pangalawa, marahil gusto ng Diyos na kaya nga tayo hindi sinasagot sa mga dasal natin kasi iniiwasan niya na maranasan natin yung mga tragic incidents or yung mga resulta na maaring mangyari dun sa mga dasal natin sa Kanya. Kung kaya't nga hindi niya sinasagot yung iba sa mga petitionary prayers natin. At sa pangatlo, para sa akin, merong plano ang Diyos para sa ating lahat. Kung kaya't dapat hindi tayo ma-depressed kung paminsan ay hindi nga tayo sinasagot sa mga petitionary prayers natin. Second, for the second argument, I think God cannot answer petitionary prayers because according to theological determinists, human choice cannot directly affect God's will because God is almighty as we know it. May iba rin naman naniniwala na hindi nakaaapekto ang mga desisyon ng tao sa kung ano man ang plano ng Panginoon. Ang pag-iral ng mundo ay dinidiktahan ng batas ng Diyos. Magdasal man tayo hindi, mangyayari ang anuman ang gustuhin ng Panginoon. Okay, I think that is totally untrue. You're a heretic person. I have free will theists to support my point. I believe that God can directly interfere with earthly affairs. However, God cannot control the results of free choice. May mga naniniwala namang pwedeng makaapekto ang ating mga hiling at panalangin sa mga desisyon na maaaring gawin ng Panginoon. Bagaman nirerespeto ng Panginoon ang ating kalayaan o free will, may mga pagkakataong pwede siya makialam sa mga nangyayari sa atin. Ito ay kung hinihingi natin ang kanyang tulong. I believe that God answers to petitionary prayers. Definitely has the power to answer petitionary prayers. He can do. He can respond to the requests in these kinds of prayers. It's just that He can intervene, but not exactly alter the choices we make by our free will. And one more thing, I believe that God. I believe that God responds to these prayers, but not exactly in a way that we expect Him to respond. Mainly because He's not human, so there may be things about God that we can't understand, especially in the way that He responds to these prayers. There. Ngunit may isang suliranin ang teorya ng mga free will theists. Kung susundin ang mga paniniwala ng mga free will theists, ibig pang sabihin nito na hinihintay niya lamang ang ating mga panalangin upang bigyan tayo ng tulong. Mayroong moral na obligasyon ng Panginoon na bigyan ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan upang magkaroon ng magandang buhay. Bilang isang mabuting Panginoon, hindi na natin kailangan itong hilingin at may obligasyon siyang kusang ibigay ito sa atin. Para sa amin, ang pagtugon ng Panginoon ay hindi nangangahulugan na tahasan nakikialam ang Diyos sa mga panangyayari sa ating mundo. Hindi ibig sabihin nito na siya mismo ang gagawa ng paraan upang matupad ang mga hinihiling natin. Maraming posibleng paraan ang pagtugon o pagsagot ng Panginoon sa mga dasal natin. Maaaring sa paraan ito na pagbibigay sa atin ng tamang landas at lakas ng loob upang mas maging posible ang ating mga hiling.
Subalit, ang ating pagpili at sariling pagsisikap pa rin ang nananaig upang matupad ng mga ito, katulad na lamang ng nangyari kay Piolo. Sa kalagayan naman ni Kata, hindi naman dahil sa wala siyang pagsisikap kaya hindi natupad ng mga hiling niya. Marahil ito ay sa kadahilan ng maraming katumpas ng sakripisyo o pagtugon sa kanyang hiling. Sa isang banda, maaari rin sa pamamagitan ng hindi pagtugon sa ating mga hiling, matutupad ng Panginoon ang mas matimbang na kabutihan. Oh my God. So okay lang pala na di na ako mag-aral.